papasok? Rescue na lang dapat! Ano na lang yun? Menor de edad na lalaki sa Puerto Princesa, nasagip ng matrap sa loob ng isang culvert habang naliligo kasama ang mga kaibigan. Sunod na nakaambang big-time oil price hike sa Martes. Ilang motorista humahabol sa pagpapakarga. Pero isang gasolinahan, wala ng diesel. Sunod na... Yate, nilamo na apoy sa gitna ng dagat sa Romblon. 4 na tripulante sinagip ng mga mangingisda. Senador Ping Lacson sinabing dapat umunong makulong si Senador Alan Peter Cayetano kaugnay sa mga umano'y ghost project sa Taguig. Cayetano itinanggi ang paratang at bumuelta kay Lacson. Senator Panglito Lacson, nakatingin ka sa Taguig, bakit? Hulikam ang isang jeepney na pagyawang-gewang sa JP Rizal Street sa Rodriguez Rizal noong madaling araw ng July 12. Ayon sa operator ng jeep, nang makita nila ang video nito, sinita nila ang 37 anyos sa driver pero nang hanapan ng lisensya, ang binigay niya ay ang nakuhang ticket mula sa San Mateo. Diyos ko! Pumalag na! Nataranta ang mga residente ng Barangay San Manuel sa Puerto Princesa City, Palawan kahapon ng hapon. Pinagtutulungan nilang makuha ang isang batang na truck sa loob ng concrete culvert o lagpusan ng tubig. Alam mo! Walang malay at maputla na ang lalaking 11 taong gulang nang mahugot mula sa lagusan. Ilang minuto siyang binigyan ng chest compressions habang naghihintay ng ambulansya pero wala pa ring malay. Isang lalaking may kasanayan sa first aid ang nagsagawa ng mouth-to-mouth resuscitation. So, nagbigay po tayo ng mouth-to-mouth doon. 2 beses, subalit hindi siya nag-response. Medyo kinabahan ako ng konti, pero tinitiyak ko na maging positive tayo. Wala nang manong supply. Mula sa Quezon City, nakatutok lahat si Darlene. Darlene? Pia, 2 araw pa bago yung nakaambang malakihang taas presyo sa produktong petrolyo pero nagkakapila na dito sa ilang gasolinahan sa Quezon City tulad na lang dito sa Philcoa. Sunod-sunod ang dating ng mga nagpapakargang motorista sa isang gasolinahan sa Fairview, Quezon City. Sabi ng mga nakausap namin, inunahan na nila ang nakaambang big-time oil price hike sa Martes na ayon sa industry source ay aabot sa 11 piso kada litro sa diesel at aabot sa 4 na piso kada litro sa gasolina. Kita sa videong ito ang paglagablab ng isang yate sa laot ng San Fernando, Romblon alauna ng hapon. Ang 4 na crew ng yateng MY Jason makitang nire-rescue ng ilang mangingisda at pinaakyat sa kanilang bangka. Rumesponde rin ang mga tauhan ng Philippine Coast Guard. Sa aerial shots ng PCG, kita ang naglalagablab na yate. It's also a fishing area. May mga fishermen na dun sa area that were able to witness the fire. O yung nakita ko po ng teleskopyo ko, hindi pa pumano, parang kulay white siya na barko na hindi masyadong maaninag na maaninag ko kung cargos ba o tanker. Basta umalakal yung usok po kasi niya na umaapoy. Ayon sa PCG, nilipat sa responding PCG team ang 4 na tauhan ng yate at kinumpirmang ligtas at walang inireport na nasugatan. 4 sila and all are in good physical condition naman but of course dadaan pa sa mas masusing medical evaluation na. Sa LTFRB Chairman Vigor Mendoza, ipapatawag nila ang mga motorcycle taxi riders at iba pang stakeholders para sa isang public consultation sa susunod na linggo para pag-usapan ang pwedeng gawing hakbang para maprotektahan naman ang mga riders sa kanilang pamamasada. One of the suggestions, know your passenger, no? Yung kailangan mag-i-register muna yung pangalan ng pasahero bago sila makapag-book sa app. So yun po yung pinag-aaralan namin. Siyempre, yung data privacy, papantayin natin na hindi naman kumalat ng yung pangalan at saka specific details tungkol sa pasahero. Nagdulot ng mga pagguho ng lupa o landslide ang malakas na pag-ulan kanina hapon sa Calamba, Laguna. May mga bahay na inanod din kasama ang mga residente nito. Sa ngayon, hindi pa tiyak kung ilan ang mga residenteng inanod. Patuloy pa rin ang pag-respond at verification ng mga otoridad sa insidente. Wala pong low-pressure area sa Philippine Area of Responsibility pero 2 weather systems ang nagpapaulan ngayon sa malaking bahagi ng bansa. Ayon sa Pag-asa, Southwest Monsoon o Habagat ang nagdadala ng maulap na panahon na may kalat-kalat na pag-ulan at thunderstorms ngayong araw sa Ilocos Region, Zambales at Bataan. Ganyan din po sa Cordillera Administrative Region, Mimaropa, Western Visayas, Negros Island Region, Zamboanga Peninsula, Barm, Lanao del Norte, ilang bahagi ng Calabarzon, Batanes, Babuyan Islands at Metro Manila. Localized thunderstorms naman ang nararanasan sa natitirang bahagi ng bansa. Sa rainfall forecast ng Metro Weather, posibleng light to moderate rains bukas ng umaga sa coastal areas ng Zambales, Benguet at Ilocos Norte. Light to heavy rains naman ang posibleng maranasan sa Visayas habang may chance ng light to intense rain sa Mindanao buong maghapon.
Posible ring ulanin ang Metro Manila. Usot pa ito ng video na ipinost ng state newspaper na China Daily kung saan nakasuot ng barong at salakot ang isang unggoy. Hindi na nagbigay ng ibang komento tungkol dito si Chinese Foreign Ministry spokesperson Lin Jian. Pero iginit niya ang matagal na anyang paniniwala ng China na iligal at walang visa ang 2016 arbitral victory ng Pilipinas. Hindi naman naniniwala si Defense Secretary Gilberto Teodoro na hindi ang Chinese government ang nasa likod ng AI-generated video. Sa militar sa Maguindanao del Norte, nakatutok si Efren Mama ng GMA Regional TV. Sa kuha ng CCTV, makikita ang lalaking rider na ito na huminto sa tabi ng kalsada sa barangay Makagiling, Sultan Kudarat, Maguindanao del Norte, mag-alas 8 kagabi. May inihagis siya sa command outpost ng headquarters ng Charlie Company 7th Infantry Battalion. Bigla itong sumabog. Agad tumakas ang naghagis, walang sugatan sa insidente. Ayon sa 6th Infantry Division ng Philippine Army, tinutugis na ang salarin na posibleng paghihiganti ang motibo. When the leader of the IFF, Commander Bungos, was killed last month, meron na mga balibalita, may mga information na maaring mag-retaliate sila. So, isa yan sa mga angle na tinitingnan. Pero other than that, ongoing naman yung investigation, baka may iba pang mga motives. Bago ang pagsabog kagabi, hinagisan din ng granada ng riding in tandem suspects ang sasakyan ng militar sa Sharif Agwak, Maguindanao del Sur, mag 6:30 ng umaga kahapon din. 2 sundalo at 3 sibilyan ang sugatan. Ayon sa Philippine Army, may mga suspect na sila sa naunang pagsabog, pero hindi pa muna nila ito isinapubliko. Inaalam pa kung may kaugnayan ang nasabi mga suspect sa maghiwalay na pagsabog. We cannot really say this time kung magkasama yung two unidentified armed men na responsible sa throwing ng hand grenades doon sa Sharif Agwak, kung the same group or the same personalities naghagis naman ng grenade dyan sa headquarters ng Charlie Company 7ID sa municipality ng Sultan Kudarat. Nagpapatuloy ang pagpapatupad ng mahigpit na seguridad sa nasabing mga bayan sa Cup sa Thailand. Tinambakan ng Philippine Volcano sa koponan ng Malaysia sa score na 39-18. Bagamat nagtay ang dalawang koponan bago ang halftime na naigang Pilipinas sa second half ng match. Matatandaan ang Philippine Volcanoes din ang nagkampiyon noong nakaraang taon matapos talunin ang pambato ng Thailand sa championship match sa Taiwan. Samantala, nasugit naman ang Pinoy boxer na si Charlie Suarez ang World Boxing Organization International Super Featherweight title sa California. Napabagsak ni Suarez ang boxer na si Manuel Avila sa loob lang ng isang round. Mahigit 2 minuto lang itinagal ng laban matapos paulanan ng suntok ni Suarez si Avila. Sa muling paggulong ng investigasyon ng Senate Blue Ribbon Committee sa flood control scandal, sinabi ni Committee Chair Erwin Tulfo, iimbitahan nila si Lino Cayetano, General Manager ng PTV4 at kapatid ni Senador Alan Peter Cayetano. Pinapa-imbestigahan ng younger brother niya yung flood control sa kanilang bayan sa Taguig noong 2022 hanggang 2025 na umaabot sa 6 billion. O siguro dapat mag-ready siya doon dahil kapatid niya mismo ang humihingi ng investigasyon dahil may nakita yata yung kanyang kapatid. Itinanggi ni Senador Cayetano na may Goose Project sa Taguig. Wala pong ghost project sa Taguig. At kung may mapapakita po kayo, mananagot. Pero nung sinundan po namin yung JA at sinundan po namin yung mga pondo ng gobyerno, nandun po yung mga project. Kaya ano suggestion ko, on the record yan sa DPWH kay Secretary Vince Dizon, utusan lahat ng district engineer at kung pwede pati LGU, kunan ng picture. Last year pa to. Kinwestiyon din ni Cayetano ang yaman sa SALE ni Tulfo. Tugon ni Tulfo, wala siyang itinatago at wala ring problema kung imbestigahan siya ng AMLAC o Anti-Money Laundering Council. May real estate ako, meron akong consultancy, tapos meron akong mga business. Kinwestiyon din ni Cayetano ang anyang pagdoble ng yaman ni Senator Ping Lacson sa pagitan ng 2022 at 2025, panahong wala ito sa gobyerno. Kay Senator Lacson, di ba? Ano yung actual, I didn't really pay that much attention pero parang dumoble yung kanyang salin tapos sinabi niya sa negosyo. Kinwestiyon din niya ang campaign funds noon ni Lacson. Kilala ko rin naman yung mga nagbibigay sa'yo pag-eleksyon eh. Di mo naman dineclare, di ba? O, so plunder din ba yun? Sa isang post sa X, sinabi ni Lacson, sumobra na si Cayetano nang atakihin ito ang pinakaiingatan ng integridad. Anya, hindi dumoble kundi lumaki ng 4 na beses ang net worth niya. Sa 3 taong wala siya sa gobyerno dahil sa kanyang mga lehitimong negosyo na makikita sa kanyang ITR. Di raw